Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong ito. Napatingin si Dr. Elena Villarreal sa picture frame na nasa kanyang mesa. Nasa opisina siya ng ospital. Litrato nila yon ng kanyang pamilya noong buo pa sila. Kung hindi lang dahil sa isang aksidente na nangyari, ilang taon nang nakararaan. Marahil hanggang ngayon, magkakasama pa rin sila. Kinuha ni Elena ang picture frame at tinitigan ang muka ng kanyang magulang at kapatid na kambal. Kung sana kasama ko pa kayo ngayon, ang pinaka-importanting araw ng buhay ko. Masaya ko sana tong ipinagdidiwang kasama kayo pero nag-iisa na lang ako ngayon. Miss na miss ko na kayo. Bulong ni Elena habang pinagmamasdan isa-isa ang kanilang muka. Hindi niya na napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Ngayon ang kanyang ika-36 na taong gulang. 5 taon na nangungulila sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay at hanggang ngayon ay hindi pa nila nakukuha ang hustisya. Doktor ako pero bakit hindi ko makuha ang hustisya na para sa inyo? Pero alam kong lahat ng sikreto ay nabubunyag sa tamang panahon. Huminga si Elena ng malalim at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Tumayo at inayos sa mga papel na nasa kanyang mesa bago lumabas ng kanyang opisina. Lahat ng mga nakakasalubong nito ay binabati siya. Isang tipid ng ngiti lang ang kanyang itinutugon. Nadaanan pa niya si Mang Tonyo na naglilinis ng lobby ng ospital. Magandang hapon po, Mang Tonyo. Anong oras pong uwi niyo? Magalang niyang bati sa lalaki. Oh, Doktora Elena, ikaw pala yan. Magandang hapon po. Tumanda ata ako sa tinawag mo sa akin. Mamayang 6:00 pa po. Uuwi na po kayo? Natawa naman si Elena sa biro ni Tonyo at nagpaalam na rito matapos niyang sabihin na uuwi na siya. Nang makapasok sa kanyang kotse na 3 taon na sa kanya, pinausad na niya yon sa Memorial Park kung saan nakalibing ang puntod ng kanyang pamilya. Nang makarating, pumasok na siya sa loob matapos na yung i-park. Kinuha niya sa passenger seat ang isang kahon at dumiretso sa musileo. Binuksan niya ang musileo at tiningnan isa-isa ang kanilang puntod. Mom, Dad, Kambal, birthday ko ngayon. 38 na ako. 5 taon na akong lumalaban simula nung mawala kayo sa akin. Pero pangako, hindi ako titigil hanggat hindi nyo nakakamit ang hustisya. Gagawin kong lahat para sa inyo. Naikuyom ni Elena ang kanyang kamao at napabuntong hininga. Ipinatong niya sa puntod ang kahon at kinuha roon ng cake. Sinindihan niya ang kandila. Mas masaya sanang kaarawan ko kung kasama ko kayo. Miss na miss ko na po kayo. Napakalungkot po ng mag-isa sa buhay. Hindi napigilan ni Elena ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Ilang minuto pa siyang nanatili roon bago nagpa siyang umalis. Sa kabilang banda, napabuntong hininga na lamang si Tonyo nang makaalis si Doktora Elena. Alam niyang nangyari sa pamilya ng dalagang doktora at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakukuha ang hustisya. Kung may magagawa lamang sana siya. Patawarin mo ako, Doktora Elena. Kung hindi kita kayang tulungan. May kailangan kasi akong protektahan. Nang mag-6 ng gabi, umuwi na si Tonyo. Pagka-uwi niya, nadatnan niya ang kanyang magulang at kapatid na nagtutulungan para sa hapunan. Binati siya ng mga ito. Mukhang masarap ang ulam natin ngayon Nay. Ngumiti lamang si Josefina na kanyang ina at nagpatuloy sa ginagawa. Pumasok naman si Tonyo sa loob ng kwarto para magbihes. Patapos na siya nang may kumatok sa pinto. Sinabi ni Tonyo na pumasok na ang kanyang ina. Nay, bakit po kayo nandito? May sadya po ba kayo? Anak, kailan mo itatagong lihim na matagal mo nang kinikimkim dyan sa dibdib mo? Hanggang kailan ka dadali ng konsensya mo? Tiningnan ni Tonyo si Josefina sa salamin. Humarap siya sa kanyang ina. Nay, ayoko nang isipin yan. Tapos na ang lahat at maayos na ang lagay nyo. At yun ang importante sa akin ngayon. Pero anak… Nay, please.
Ginawa ko lang ang tama. At labas na ako dun. Lumabas na si Tonyo ng kwarto at baka humaba pang usapan nila ng kanyang ina. Tumulong na lamang siya sa kanyang mga kapatid sa pagluluto. Biniro pa siya ng bunso niyang kapatid na babae na kailan daw ba siya mag-aasawa dahil 45 na daw siya at tumatanda na. Wala na sa isip kong pag-aasawa, bunso. Matanda na ako. Okay na sa akin na sa inyo nakatuon ng atensyon ko. Naglalakbay na naman si Elena patungong ospital. Ganito lagi ang routine niya sa araw-araw. Uuwi at papasok. Simula noong namatay ang kanyang pamilya, itinuon na lamang niya ang atensyon sa kanyang propesyon at hindi na rin naisipang mag-asawa. Nadatnan ni Elena si Tonyo na nagwawali sa lobby. Magandang umaga, Mang Tonyo. Ang aga po natin ngayon, ha? Magandang umaga rin, doktora. Opo, kailangan po para mabilis pong matapos. Gumaganda tayo ngayon, Binubola niyo po ako, ha? At dahil dyan, ililibre ko kayo mamaya at sa karinderya tayo kakain. Para may kasabay naman po akong kakain. Naku, doktora, wag na po. Nakakahiya naman. Huwag na kayong mahiya. Total birthday ko naman kahapon kaya treat ko na rin po sa inyo yon. Ngumiti si Tonyo. Mukhang hindi na siya makakatanggi sa alok ni Elena. Sige na nga po. Pagbibigyan ko na kayo. Happy birthday po. Ngumiti naman si Elena at nagpaalam na kay Tonyo. Pagdating niya sa opisina at mailagay ang mga gamit, lumabas na siya at nagtungo sa kanyang pasyente at ginawa ng trabaho bilang doktora. Ginawa niyang inspirasyon ang kanyang mahal sa buhay sa pagiging doktor. Makapagligtas siya ng buhay na hindi niya nagawa sa mga ito. Maayos na pong lagay ng misis niyo, sir. Kailangan na po talaga ng maintenance at huwag niyong pabayaan. Bili ni Elena sa asawa ng kanyang pasyente. Nagpasalamat ang Ginoo dahil iniligtas niya ang buhay nito. Ang Diyos ang nagpagaling sa inyong asawa. Naging kasangkapan lamang niya ako. Mahalin at alagaan niyo pong inyong asawa dahil mahirap mawala ng mahal sa buhay. Habang nabubuhay tayo, iparamdam natin sa kanilang pagmamahal. Lumabas na si Elena ng private room ng pasyente at dumiretso sa kanyang opisina. Tinanggal niya ang kanyang doctor's robe at isinukbit ang bag sa kanyang balikat tsaka lumabas ng opisina. Tinanong ni Elena ang isang janitress kung nasaan si Tonyo. Nang sabihin nito na nasa locker ang lalaki, hinintay niya to sa labas. Mang Tonyo, tara na po. Break time niyo na po ba? Napahawak sa dibdib si Tonyo at huminga ng malalim. Nakakagulat ka naman, Dok. Bigla ka na lang nagsasalita. Aatakihin ako sa ginawa mo. Natawa na lamang si Elena at humingi ng tawad. Ayos lamang daw yon kay Tonyo. Ngumiti naman si Elena at niyaya ng lalaki na kumain sa karinderya malapit sa ospital. Doon siya madalas kumain. Nanggaling man sa mayaman na pamilya, hindi siya maarte sa pagkain. Pili lamang po kayo ng ulam niyo, Mang Tonyo. Huwag kayong mahihiya sa akin. Isipin niyo na lang na isa akong kakilala na matagal niyo nang hindi nakita. Ngumiti si Mang Tonyo at nagpasalamat kay Elena. Pagkatapos mamili ng ulam, nagtungo sila sa isang bakanteng mesa at pinagsaluhan ang in-order nila. Mang Tonyo, may asawa ka na ba? Natawa naman ang lalaki tsaka umiling. Napaka-formal naman ang tawag mo sa akin. Tonyo na lang itawag mo sa akin, doktora. Para hindi naman ako magmukhang matanda na. Natawa naman si Elena at pumayag sa gusto ni Tonyo na sa pangalan niya tawagin ng lalaki. Inulit niya ulit ang tanong kanina. Umiling si Tonyo. Wala pa akong asawa, doktora. Mas itinuon ko na lamang atensyon ko sa aking pamilya. Sakit sa ulo mga babae. Hindi naman lahat ng babae sakit sa ulo. Sayang naman, Tonyo. Sayang ang gandang lalaki kung walang magmamana. Pero maswerte ka kasi buo pang pamilya mo. Hindi katulad ko. Mag-isa na lang ako sa buhay. Natigilan si Tonyo. Ngumiti naman si Elena at nagpatuloy sa pagkain. Masakit pa rin yon sa kanya kapag naaalala yon kahit ilang taon ang nakalilipas. Tumingin siya kay Tonyo at nahuli niya itong nakatitig sa kanya. May dumi ba sa mukha ko, Tonyo? Ganyan ka na lang kung makatitig sa akin?
Pabiro na tanong ni Elena. Wala doktora. May naalala lang ako. Tumango lamang si Elena at nagpatuloy sa pagkain. Sana makamit na ng magulang at kapatid kong hustisya. Sana malaman na kung sinong may gawa nun. Kapag nalaman ko kung sinong may gawa nun, sisiguraduhin ko na mabubulok siya sa bilangguan. Hindi natutulog ang Diyos. Natigilan naman si Tonyo sa pagkain at napatingin sa kanya. Kitang-kita sa mukha ng Ginoo ang simpatsya. Siguradong makukuha mo rin yun, doktora. Sa tamang panahon. Magtiwala ka lamang. Walang lihim na hindi nabubunyag. Ngumiti si Elena at nagpasalamat kay Tonyo. Maraming salamat, Tonyo, sa pakikinig. Gumaan ang loob ko dahil may isang tao na nakikinig at nagpapalakas ng loob ko. Ngumiti lamang si Tonyo. Hanggang sa walang ano-ano'y biglang may tumawag sa cellphone nito. Kinuha nito yon at napakunot ng noon nang makitang unregistered number yon. Sagutin niyo na, Tonyo, at baka importanteng tawag yan. Nakangiting sabi ni Elena. Ayaw sanang sagutin niyo ni Tonyo, pero nasa harap nito si Elena at baka magduda kung hindi nito yon sasagutin. Nang masagot, nilagay ni Tonyo ang telepono sa tenga. Hello? Sino to? Nakikita kitang kausap si Elena. Huwag kang magkakamali kung gusto mo pang mabuhay ang pamilya mo. Pagkasabi niyon ay namatay na ang tawag. Nagpalingalinga si Tonyo sa paligid pero hindi nito makita ang taong hinahanap. Tonyo, may problema ba? Parang balisa ka. May masama bang sinabing tumawag? Tumayo na si Tonyo at isinukbit ang bag. Aalis na ako, Doktora Elena. Babalik na lang ako sa trabaho ko. Nang makaalis ang Ginoo, hindi maiwasang mag-alala ng doktora sa kinilos ni Tonyo. Ano kaya ang problema niya? Bakit ganun ang naging reaksyon niya? Tumayo na rin si Elena at nagbayad sa cashier tsaka bumalik sa kanyang opisina. Sa kabilang banda, hindi makapag-concentrate si Tonyo sa paglilinis dahil ang isip ay nasa taong tumawag sa kanya. Taong may dahilan kung bakit kailangan niyang itago ang isang madilim na nakaraan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung anong susundin ko. Ang tama ba o ang mali? Nang matapos ang kanyang shift, umuwi na siya sa kanila. Pagdating sa bahay, napansin ng kanyang ina ang pagiging balisa niya. May problema ka ba, anak? Bakit parang balisa ka? May nangyari ba sa trabaho? Nag-aalalang tanong ni Josefina. Na mga sandaling yon ay walang ibang pagpipilian si Tonyo kundi ang sabihin sa kanyang inang nangyari sa araw na yon. Makikitang lungkot sa mukha ni Josefina. Ikaw pa rin ang magpapasya niyan, anak. Huwag mo kaming alalahanin. Gawin mo kung anong tama. Huminga ng malalim si Tonyo at sinabing hindi alam ang dapat na maging desisyon. Kinabukasan, habang naglilinis, napatingin si Tonyo sa glass door nang pumasok roon si Doktora Elena. Nakangiting nilapitan siya at binigay ang isang paper bag. Nagluto ako ng tanghalian ko kaya naisip kong ipagbaon kita. Sana magustuhan niyo, Tonyo. Maraming salamat, Doktora Elena. Nag-abala pa kayo? Wala yun, Tonyo. Pasasalamat ko na rin sa pakikinig mo sa akin kahapon. Sana maulit-ulit yung ganung pagkakataon. Oo naman, Doktora. Mauulit yon. Tsaka kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Ngumiti si Elena at sinabing pupunta na sa opisina nito. Tumango naman si Tonyo. Nang makapasok si Elena sa opisina, kaagad niyang inasikaso ang trabaho. Natapos siyang bandang 4:00 na ng hapon. Sa opisina na siya nag-lunch dahil marami siyang ginagawa. Hindi niya napansin na nakatulugan na niyang pagod. Sa panaginip ni Elena, kasalukuyan siyang nag-aalay ng bulaklak sa puntod ng kanyang pamilya. Nagdasal siya. Ngunit pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang pamilya na nakatayo sa kanyang harapan. Ngumiti si Elena. Nay, Tay, at Kambal, miss na miss ko na po kayo. Masaya po ako na nakita ko po kayo. Kita ni Elena ang pagtulo ng luha sa mga mata ng apat. Nagtataka naman si Elena. Bakit kayo nalulungkot? Hindi ba kayo masaya na makita ako? Anak,
Kailangan namin ng hustisya. Asikasuhin mo na. Doon na nagsimulang magtangis ang apat, dahilan para manikip ang dibdib niya. Ilang sandali lang, napabalikwas na si Elena ng bangon. Hinihingal siya. Kaagad niyang kinuha ang baso ng tubig sa bedside table at ininom yon. Bakit? Pinaparamdam sa akin ng paulit-ulit ang nangyari. Ginagawa ko naman ang lahat. Naiyak siya nang maalalang panaginip. Humihingi ng hustisya ang kanyang pamilya. Nailapat niya ang palad sa muka at umiyak ng tahimik. Patawarin niyo ako kung hanggang ngayon hindi pa natin nakukuha ang hustisya. Gagawin ko ang lahat para makamit niyo lamang yon. Matahimik ng inyong kaluluwa. Tumayo na si Elena at kinuha ang bag sa mesa at lumabas ng opisina at nagtungo sa parking area. Litong-lito siya at hindi alam ang gagawin. Para bang lutang siya ng mga sandaling yon. Dahil sa pagkalito, muntik na siyang mabunggo. Galit na galit ang sa kanyon. Lumabas si Elena. Pasensya na po. Pagod lamang po ako. Sinabi pa ng lalaki na hindi porket doktora siya ay ayos lang yon. May pamilya ito. Muli humingi ng paumanhin si Elena. Napatingin siya sa gilid nang makita si Tonyo na lumapit. Parehas na po kayong pagod dito, sir. Sana intindihin niyo rin si Doktora Elena. Hindi niya sinasadyang nangyari. Wala naman pong nangyari sa sasakyan niyo dahil nakapagpreno siya agad. Hindi pinansin ng lalaki si Tonyo. Padabog na pumasok na lamang ito sa sasakyan. Lumapit si Tonyo kay Elena. Ayos na po kayo, Doktora Elena. Ano pong nangyari? Masama po bang pakiramdam niyo? Umiling si Elena at hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Walang nagawa si Tonyo kundi ang yakapin ng mahigpit ang doktora. Napaisip na lamang ang lalaki na baka may kaugnayan to sa pamilya ni Elena. Mas maganda po siguro na kumain muna tayo sa kantin, Doktora, para kumalma po kayo. Tsaka para makapag-isip na rin kayo ng maayos. Baka kailangan nyo din po ng makakausap. Tumango si Elena at nagpunta sila sa kantin at nag-order ng mainit na sabaw. Habang kumakain, nakikiramdam si Tonyo. Napanaginipan ko ang aking pamilya. Umihingi sila ng tulong sa akin. Nagmamakaawa't umiiyak na sana makamit ng hustisya na matagal na nilang inaasam. Yun ang dahilan kaya tuliro ako ngayon. Ano pong plano nyo ngayon, Doktora? Hindi ko alam, Tonyo. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Paano ko may bibigay ang hustisya kung liko naman ang batas? Pakiramdam ko may humaharang sa akin para makamit yun. At hindi ko alam kung sino. Hindi maiwasang malungkot ni Tonyo habang pinagmamasdan ng doktora. Na mga sandaling yon ay nalilito na siya kung anong dapat niyang gawin at isipin. Hinawakan niyang kamay ng doktora. Yun ang kaya niyang ibigay. Ang pag-aanin ang loob ni Elena. Hindi ko alam kung paano ko pag-agaanin ang kalooban mo, Doktora. Pero nandito lang ako bilang sandalan mo. At pwede mong sabihin sa akin ang mga hinanakit mo. Nagpasalamat si Elena. Nang matapos silang kumain, nagpasya na lamang ang doktora na ihatid siya. Nagko-commute lang kasi si Tonyo. Nang makarating sa bahay ni Tonyo, pinatuloy niya si Elena sa loob para ipakilala sa magulang at kapatid. Magandang gabi po, tita at tito. Ganon din sa mga kapatid ni Tonyo. Kinagagalak ko kayong makilala. Kinagagalak din kitang makilala, doktora. Napakaganda mo pala. Madalas kang ikwento sa akin ni Tonyo. Napakabait mo raw. Maraming salamat po, tita. Maging si Tonyo ay mabait din po. Kaya swerte ang magiging girlfriend po niya. Nagtawanan sila. Niyaya si Elena ni Josefina na kumain roon kaya hindi na tumanggi pa ang dalaga. Ang masasabi ng doktora, masayahin at mabait ang pamilya ni Tonyo. Swerte si Tonyo dahil buo pa ang pamilya niya. Nang matapos, nagpaalam na si Elena. Inihatid ni Tonyo sa labas ang dalaga. Napakaswerte mo dahil buo pa kayo. Kaya alagaan at protektahan mo sila dahil mahirap ang walang pamilya. Oo, Elena. Puprotektahan ko sila taalagaan. Pero hanga ko sa katatagan mo.
Dahil patuloy ka sa buhay kahit wala na sila. Mag-iingat ka. Kailangan magpatuloy dahil ganun talaga ang buhay. Nang makapagpaalam, sumakay na si Elena ng sasakyan at umuwi sa bahay nito. Kinabukasan, pagdating ni Elena sa opisina, natigilan siya nang makitang isang bulaklak roon. Kinuha niya yon at tiningnan ng kung anong nakasulat sa isang letter roon. Sana maging maayos ang araw mo ngayon, Elena. Lahat ng pagsubok ay malalampasan. Huwag lang mawalan ng pag-asa. Galing kay Tonyong bulaklak. Napangiti si Elena. Simple lamang ang bulaklak pero hindi yon ang tiningnan niya, kundi yung puso at pagpapahalaga ng nagbigay. Nagustuhan mo ba ang bigay kong bulaklak, doktora? Natigilan si Elena nang marinig ang boses ni Tonyo. Napalingon siya. Nakita niyang lalaki na nakatayo sa labas ng opisina na may ngiti sa labi. Ngumiti siya at tumango. Oo, nagustuhan ko. Maraming salamat dito. Tsaka Elena na lang itawag mo sa akin. Bakit may pabulaklak? Para ka namang nanliligaw nito. Natawa si Elena pero pabiro lamang yon. Dahil special ka kaya kita binigyan ng bulaklak, Elena. Ang totoo niyan, gusto kita. At gusto kitang ligawan kung ayos lang sa'yo. Pakiramdam ni Elena kasing pula na ng kamatis ang kanyang pisngi. Aaminin niya, may gusto rin siya kay Tonyo. Pero kung ayaw mo, wala namang problema. Nire-respeto kong… Sino bang may sabi na ayaw ko? Walang problema kung liligawan mo ko, Tonyo. Mabait ka at responsable. At hindi ako tumitingin sa estado ng buhay ng isang lalaki. Lumapit si Tonyo habang titig na titig sa kanya. Huminto ito ng ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Salamat, Elena. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to. Ipaparamdam ko yung pagmamahal na karapat-dapat sa'yo. Ano yun? Second chance lang? Natatawang sabi ni Elena. Natawa si Tonyo sa biro ni Elena. Nagtuloy-tuloy ang panliligaw ni Tonyo sa kanya. Nariyan na lumalabas silang dalawa at si Tonyong nagbabayad. Pero sa mga simpleng kainan kung saan afford ng lalaki. Pasensya ka na kung dito lang kita nadala. Hayaan mo, mag-iipon ako para madala kita sa mamahalin na restaurant. Tonyo, wala sa akin yon, okay? Simple man o murang kainan ay walang problema sa akin. Ang mahalaga ay yung quality time nating dalawa. Magkasama tayo. Salamat, Elena. Napakabait mo talaga. Kaya maswerte ako kung sasagutin mo ako. Paano kung sabihin ko na sinasagot na kita? Nanlaki ang mga mata ni Tonyo at napaawang pa ang labi. Sigurado ka, Elena? Hindi ka naman nabibigla niyan? Bakit naman ako mabibigla? Totoong sinabi ko, sinasagot na kita ngayon. Sigurado na ako sa sagot ko. Napayes pa si Tonyo at napasuntok sa hangin dahilan para matawa si Elena. Hinawakan ng lalaking kanyang kamay. Pangako, magiging mabuti akong nobyo sa'yo. Excited na ako ipakilala ka kay nanay at tatay bilang girlfriend ko. Ako din, excited na rin ako ipakilala mo ko bilang nobya mo. Masaya ako dahil nobyo kita. Pagkatapos nilang kumain, nagtungo na sila sa bahay ni Tonyo. Pagdating roon, nadatnan nila si Josefina na nagluluto ng hapunan. Lumapit si Elena, binatit nagmano sa ginang. Ganon din ang ginawa ni Tonyo sa ina. Magandang gabi, Doktora Elena. Kamusta ang trabaho? Ayos lang naman po, tita. May mahalaga po kaming sasabihin ni Tonyo sa inyo. Ano yun? Mas maganda na sa salas na lamang tayo mag-usap. Tapusin ko muna tong ginagawa ko. Hintayin niyo na ako ron. Tumango si Elena at Tonyo. Nagtungo sila sa salas. Naroon ang dalawa pang kapatid ni Tonyo. Binati sila ng mga ito. Naupo sila sa sofa. Hinawakan ni Tonyo ang kamay ni Elena. Ilang sandali lang, dumating na si Josefina. Naupo ito sa tapat nila. Anong sasabihin ninyong dalawa? Nagkatinginan sina Tonyo at Elena at nagtanguan. Huminga ng malalim si Tonyo.
Nay, nobya ko na po si Elena. Kami na po. Natigilan si Josefina at ngumiti. Masaya akong malaman na kayo na. Hangad ko rin na kaligayahan yung dalawa. Dito ka na maghapunan, Elena. Maraming salamat po, Tita Josefina. Masaya ako na maging parte kayo ng buhay ko. Opo, dito na po ako maghahapunan. Naging masaya ang hapunan nila dahil ang naging pag-uusap ay tungkol sa relasyon nilang dalawa at kung paano sila nagkakilala. Tinatanong nga kung kailan ang kasal nila. Kayo naman, kasal agad ang iniisip nyo eh. Ngayon lang naging kami ng ate Elena nyo. Pero darating din kami dyan. Kaya maghintay lang kayo. Natawa ang dalawang kapatid ni Tonyo at pabirong sinabi na hindi na sila bata. Nagkatinginan sina Elena at Tonyo at napangiti na lamang sa isa't isa. Masaya siya dahil masaya ang mga ito para sa kanya. Nang matapos kumain, inihatid na si Elena ni Tonyo sa labas. Mag-iingat ka Elena, mahal ko. Salamat sa napakasayang hapunan. Ako dapat ang magpasalamat. Dahil sa totoo lang, ngayon lang ulit ako nakapaghapunan ng ganun. Yung madamit hindi nag-iisa. Kaya maraming salamat. Dahan-dahan na inilapit ni Tonyo ang mukha kay Elena. Sa isang iglap lamang, natikman nila ang tamis ng halik ng isa't isa. Hanggang sa naglakbay ang kamay ng binata sa katawan ni Elena. Kaagad na humiwalay si Elena. Hindi natin pwedeng gawin dito, Tonyo. Sorry kung naging mapusok ako, Elena. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Okay lang, naiintindihan ko. Aalis na ako. Pakisabi ulit kina tita, salamat. Sana maulit-ulit ang ganong sitwasyon. Sa kabilang banda, nang hindi na matanaw ni Tonyo ang sasakyan ni Elena, bumalik na siya sa loob ng bahay. Nasa sala si Josefina at mukhang hinihintay siya. Paano kung nalaman niya na may kinalaman ka sa pagkamatay ng kanyang pamilya? Kaya mo bang ipaliwanag sa kanya? Kaya mo bang mawala siya sa'yo? Higit sa lahat, magalit siya? Hindi niya yun malalaman. Walang magsasabi nun. Alam kong nagiging makasarili ako pero mahal ko si Elena at ayoko siyang mawala sa akin ay. Anak, piliin mo ko nung tama. Huwag kang maging makasarili. Lagi mong tatandaan na walang sikreto na hindi nabubunyag. Kailanman hindi ako naging makasarili dahil kayong iniisip ko nang ginawa ko yun. Mahal ko si Elena. Gagawin ko ang lahat para hindi siya mawala sa akin. Matutulog na ako. Napabuntong hiningan na lamang si Josefina nang makapasok si Tonyo sa loob ng kwarto at makahiga sa kama. Napatitig siya sa kisame. Patawarin mo ko, Elena. Sana naiintindihan mo ko. Kinabukasan, pagkatapos ng shift ni Elena at Tonyo, nagyaya ang dalaga na kumain sila sa bahay nito. Pumayag naman si Tonyo. Nag-grocery sila at nang makarating sa bahay, nagtulungan na silang dalawa. Gusto ko magluto ng igado. Gusto mo ba? Gusto ko yan. Masarap yan. Siguradong masarap kang magluto. Baka nga makalimutan mong pangalan mo eh. Nang matapos silang magluto, sabay na silang kumain at nanood ng movie sa salas na may kasamang popcorn. Isinandal ni Elena ang ulo sa kanyang balikat. Salamat talaga at tumating ka sa buhay ko, Tonyo. Alam mo yun, nawala yung lungkot ko kapag umuwi ako dito sa bahay. Kahit papano, nawala ang pangungulila ko simula nung dumating ka. Walang anuman, Elena. Pinagtagpo tayo dahil may dahilan. Salamat din dahil sa'yo. Natutulit akong magmahal. Hinalikan ni Tonyo sa ulo si Elena. Napapikit naman ng dalagang doktora para damhin ang init ng labi niya. Humarap si Tonyo kay Elena at hinalikan ng mariin sa labi. Tinugo naman nito yon ng mas mainit at mas maalab. Binuhat ni Tonyo si Elena at nagtungo sila sa silid ng dalaga. Nang maihiga niyang kasintahan, hindi niya maiwasang titigan nito. Gusto mo bang gawin natin ng isang bagay na sa mag-asawa lang ginagawa? Oo, Tonyo. Gusto ko. Hindi naman na tayo mga bata para maging bawal yon. Mahal natin ang isa't isa at sapat na yun.
Ngumiti si Tonyo at hinaplos ang pisngi ng dalaga pababa sa leeg nito. Hinalikan niya si Elena habang naglalandas ang kanyang kamay sa braso at sa iba't ibang parte ng katawan ng dalawa. Napahalinghing na lamang si Elena sa mga ginagawa niya. Gusto mo ba mga ginagawa ko, Elena? Ramdam mo ba ang pagmamahal ko sa mga haplos ko? Gusto ko, Tonyo. Ituloy mo lang. Nang gabing yon ay nag-isa ang kanilang katawan. Nang gabing yon, ipiniramdam nila ang pagmamahal sa isa't isa. Nang gabing yon, alam nila na sila na ang para sa isa't isa. Sa kabilang banda, kasalukuyan na nasa opisina ng ospital si Marco Velasquez, binata, edad 37 at may nire-review na files. Ngayon ang unang araw niya sa Rodriguez Hospital kung saan nagtatrabaho rin si Doktora Elena. Ang doktora na nagustuhan niya pero binasted siya. Kamusta na kaya si Elena ngayon? Kawawa naman dahil hindi pa niya nakukuha ang hustisya na para sa kanya. Napangisi siya. Kung alam lang ni Elena ang buong katotohanan ng pagkamatay ng pamilya nito. Walang makakaalam kung sino ba talagang may kasalanan. Nang matapos sa ginagawa, lumabas siya ng opisina para magtungo sa cafeteria malapit roon. Ngunit natigilan si Marco nang makita sa lobby na masayang nag-uusap sina Tonyo at Elena habang naglalakad. Lumapit siya sa dalawa. Sabay na lang tayo mamaya nakakain, Elena. Natigilan si Elena nang mapansin ang presensya niya at tumingin sa kanya. Ngumiti ang dalagang doktora. Ikaw pala yan, Marco. Kamusta ka na? Na-assign ka dito? Oo, na-assign ako dito. Araw-araw na tayong magkikita, Elena. Aaminin ko, namiss kita. Nag-iwas ng tingin si Elena. Napatingin si Marco sa kausap nito na walang iba kundi si Tonyo. Kita sa mukha ng lalaki ang gulat na makita siya. Ngumisi siya rito. Sino naman ang kasama mo, Elena? Isang hampas lupang janitor? Huwag mong sabihin na pumapatol ka sa kagaya niya. Wala kang karapatan na sabihin yan dahil lahat tayo pantay-pantay lang. Hindi ako tumitingin sa estado ng isang tao. Dalang tinitingnan ko ang puso. Natawa lamang si Marco habang napapailing. Mamimili ka na lamang ng lalaki. Sa isang kagaya pa niya, Elena. Nandito naman ako. Isang batikang doktor. May pangarap ka sa akin at mabibigyan kita ng magandang buhay. Hindi katulad niya na baka ikaw pang bumuhay dyan. Hindi ako humihingi ng opinion mo, Marco. Aalis na ako. Tonyo, doon ka na lang sa second floor maglinis. Magkita na lamang tayo mamaya. Pagkasabi niyon ay umalis na si Elena. Aalis na rin sana si Tonyo pero binati ito ni Marco. Tiningnan niya ito ng makahulugan. Nang makaalis si Elena, nagsalita siya. Kamusta ka na, Tonyo? Paano mo naatim na makisama kay Elena gayong may koneksyon ka sa nangyari sa kanya? Walang konsensya yan? Alam natin pareho kung sinong may kasalanan, Marco. Huwag tayong magmalinis. Sa ating dalawa, ikaw ang dapat makonsensya. Natawa si Marco at tinitigan si Tonyo ng masama. Mas lalo pa siyang lumapit rito. Huwag kang magkakamali, Tonyo. Dahil kapag naisiwalat ang lahat, alam natin kung saan ka pupulutin. Kilala mo ko at ang isang katulad ko ay hindi dapat binabangga. Pagkasabi niyon ay umalis na sa harap niya si Marco. Napabuntong hininga na lamang si Tonyo at naikoy ang kamao. Kung sana ayos ng lahat. Tsaka naman extra si Marco. Hindi ko na alam ang gagawin ko talaga. Sa kabilang banda, katatapos lamang ni Elena na tingnan ang kanyang pasyente. Papunta siya ngayon sa kanyang opisina nang makitang papalapit si Marco. Napairap na lamang siya. Napakakulit talaga ng lalaking to. Bulong ni Elena sa sarili. Hello, Elena. Pwede ba kita makasabay na kumain sa labas mamaya? Tanong ni Marco nang makalapit ang binata sa kanya. Kasabay ko si Tonyo mamaya, Marco. Pwede ka namang magtanghalian na mag-isa, di ba? Gaano mo na ba kakilala si Tonyo, Elena? Para magtiwala ka ng lubos sa kanya. Natigilan si Elena at hindi na iwasang magsalubong ang kilay sa sinabing yun ng lalaki.
Parang may ibig sabihin ng sinabi nito. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Bakit ganyan ang sinasabi mo, Marco? Alam mo kung maninira ka lang, wag mo nang gawin dahil hindi ako maniniwala sa'yo. Akma nga alis na sana siya nang matigilan sa sunod na sinabi ni Marco. Kahit may kinalaman siya sa pagkawala ng pamilya mo, pakikisamahan mo pa rin siya? Huwag mong idadamay si Tonyo roon dahil wala siyang kasalanan. Kung gusto mo siyang siraan, hindi mo siya masisira sa akin, Marco. Paano kung may kinalaman talaga siya sa nangyari sa iyong pamilya? Isa sa walang bahala mo na lamang? Kaya kailangan mo ko, Elena, kung gusto mong malaman ng totoo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Marco. Hindi ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo. Sinasabi mo lang yan dahil galit ka sa akin kasi binastad kita. Umalis na si Elena sa harapan ni Marco at dumiretso sa opisina. Nang makarating roon, nangihinang napaupo siya sa swivel chair at napailing-iling. Hindi totoo mga sinabi ni Marco. Walang kinalaman si Tonyo sa pagkamatay ng aking pamilya. Hindi niya magagawang magsinungaling sa akin. Tanghali, magkasabay na kumakain sina Elena at Tonyo sa karinderya na malapit sa ospital. Pansin ni Tonyong pananahimik ng dalaga. Ayos ka lang ba, Elena? Bakit parang tahimik mo ngayon? Pasensya na. Hindi ko lang maiwasang isipin ang mga sinabi ni Marco kanina. Ano bang sinabi niya? Na may kinalaman ka daw sa pagkawala ng aking pamilya. Pero hindi ako naniniwala sa kanya, Tonyo. Alam kong gumagawa lang siya ng dahilan para siraan tayo. Dati ko kasi siyang maniligaw kaya hindi niya matanggap na pinili kita kaysa sa kanya. Natigilan si Tonyo sa sinabi niyo ni Elena. Tumikim siya at hindi alam ang sasabihin. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Paano kung sakali man na may kinalaman ako, Elena? Anong gagawin mo? Ipagtatabuyan mo ba ako? Hindi ko sasagutin yan dahil alam ko na wala kang kinalaman. Alam ko na hindi mo magagawang maglihim sa akin. Kumain na lang tayo dahil hindi ko nagugustuhan ang pinag-uusapan natin. Napabuntong hininga na lamang si Tonyo at tumango. Mas lalo tuloy bumigat ang kanyang dibdib. Sa kabilang banda, pagpasok ni Elena sa kanyang opisina, may nakita siyang brown envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Kanino galing to? Naupo si Elena sa kanyang swivel chair at binuksan ang envelope. Kinuha niyang laman yon at inilabas. Pinasadahan niya isa-isa mga papel roon. Hanggang sa unti-unting umawang ang labi ni Elena nang mabasa yon. Hindi to pwede. Hindi to totoo. Hindi niya yun magagawa sa akin. Ang mga papel na naroon at nabasa niya ay mga dokumento na nagpapatunay na si Mang Tonyo ang nakabangga sa sinasakyan ng kanyang pamilya ng gabing yon. Nakasaad doon na tumakas si Tonyo at hindi pinanagutan ang nangyari. Hindi to totoo. Frame up lang to. Naihilamos ni Elenang palad sa kanyang mukha habang umiiling. Nang mahimasmasan, ibinalik niya ang mga yon sa envelope at napagdesisyonan na kausapin si Tonyo mamaya. Pag-out ni Elena, sakto naman natapos na rin si Tonyo sa kanyang trabaho. Nakangiting lumapit sa kanyang lalaki. Kamusta ang trabaho, mahal? Pagod ba? Ngunit kaagad ding nawala ang ngiti nito nang makita kung gaano siya kaseryoso. Bakit ganyan ang itsura mo? May problema ba, mahal? Pinakita ni Elena sa kasintahan ang hawak na envelope. Gusto kitang makausap, Tonyo. Gusto ko malaman mismo sa'yo kung totoo bang mga nandito sa envelope na to. Hintayin kita sa labas. Pumasok ka na lang sa kotse ko. Hindi na hinintay ni Elena na makapagsalita pa si Tonyo. Lumabas na siya sa gusali at pumasok sa sasakyan para hintayin ang kasintahan. Ilang sandali lang, nakita na niyang lumabas si Tonyo ng gusali. Nagtungong lalaki sa kanyang sasakyan at binuksan yon tsaka sumakay. Anong pag-uusapan natin, Elena? Anong meron dyan sa sobre na yan? Ibinigay ni Elena ang envelope kay Tonyo. Kinuha naman ng lalaki ang kung anong laman yon at binasa.
Napabuntong hininga na lamang si Tonyo. Paano kung totoo mga nakasulat dyan, Elena? Ipapakulong mo ba ako? So, totoo nga mga nakasulat dyan? Sabihin mo sa akin na totoo, Tonyo. Totoo ba? Naninikip na ang dibdib ni Elena dahil hindi nagulat si Tonyo. Oo, totoo mga nakasulat dyan, Elena. Patawarin mo ko. Hindi ko kasi alam kung paanong gagawin ko. Bakit mo nagawa sa akin to, Tonyo? Alam mong nakaraan ko, di ba? Simulat sa pool, pinaglilihiman mo na ako. Bakit ka nakipaglapit sa akin? Para mas lalo ako masaktan? Nagyuko ng ulo si Tonyo at hindi alam ang sasabihin. Patawarin mo ko. Hindi ko sinadya ang lahat at hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa iyo ang lahat, Elena. Natakot ako dahil ayaw kitang mawala sa buhay ko. Sinungaling ka, Tonyo! Hindi ko akalain nagganyan ka! Pagkasabi niyon, ay tumayo na si Elena at lumabas ng sasakyan. Nang makarating sa opisina, doon niya ibinuhos ang kanyang pag-iyak. Natigilan siya nang may nag-abot ng panyo sa kanya. Napatingin siya sa nagmamay-ari niyon, walang iba kundi si Marco. Alam mo naman na nandito lang ako para sa'yo. Handa kitang damayan sa mga nangyayari sa'yo. Dahil sa labis na lungkot, niyakap ni Elena si Marco at umiyak sa balikat nito. Bakit nagawa sa akin yun ni Tonyo, Marco? Bakit niya pinatay ang aking pamilya? Hindi ko alam, Elena. Ang kailangan mong gawin ay magsampa ng kaso laban sa kanya. Kailangan niyang pagbayaran ng mga ginawa niya. Kung yun ang tama, gagawin ko. Lumipas sa mga araw at linggo, iniwasan ni Elena si Tonyo. Masakit pero kailangan niya gawin. Nagsampa na rin siya ng kaso laban rito. Hanggat maaari, tayo-tayo na lamang munang nakakaalam nito, attorney. Pumayag naman ang abogado sa balak niya. Umuwi si Elena na payapa ang isip. Sa wakas, makukuha na niya ang hustisya. Kinagabihan, nagkaroon ng masamang panaginip si Elena. Nasa malayo ang kanyang pamilya at humihingi ng hustisya. Pero makukuha ko na pong hustisya, Nay, Tay, at mga kapatid. Nalaman ko na kung sinong may sala. Magsasampa na rin ako ng kaso sa kanya. Ngunit umiiyak lamang sila at nagmamakaawa na makuha na niya ang hustisya. Sinabi pa ng kanyang ama na hindi pa niya nakukuhang hustisya. Nagising si Elena na pawis at humihingal. Mabilis niyang kinuha ang baso na may lamang tubig sa tabi at nilagok yon. Anong ibig sabihin ng panaginip ko na yon? Na hindi si Tonyong may kasalanan? Kung hindi siya, sino? Kinabukasan, lutang si Elena sa trabaho pero pinilit niya ang sarili na maging focus sa propesyon dahil buhay ang nakasalalay sa kanya. Nalaman na rin ni Tonyo na nagsampa siya ng kaso rito. Kasalukuyang tinitingnan ni Elena ang record ng isa niyang pasyente nang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Kamusta? Nagsampa ka na ba ng kaso kay Tonyo, Elena? Tinitigan ni Elena si Marco. Parang may mali sa ngiti at tingin nito na para bang may tinatago. Hindi pa. Binabalansi ko muna kahit na umamin na siya. Tsaka na naginip ako na hindi si Tonyong may kasalanan. Napabuntong hininga si Marco. Kung umamin na pala si Tonyo, bakit ka pa nag-aalinlangan? Tsaka panaginip lang yun. Huwag ka maniniwala sa mga ganon. Pero nakapagtataka na bakit ngayon ko lang to nalaman. Kung si Tonyong dahilan kaya namatay ang aking pamilya, bakit hindi ko nalaman? Simpleng tao lamang siya. May posibilidad na malaking taong sangkot dito. Elena, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Alam mo naman na bulok ang hustisya rito sa Pilipinas. Napatitig si Elena. Nagtaka siya dahil idinidiin ni Marco si Tonyo. Pero kailangan ko ng matibay na ebidensya na siya talagang may kagagawa ng lahat. Napatango na lamang si Marco. Hindi na umimik ang binata at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Nandito lang ako para sa'yo.
Tutulungan kita. Hapon yun. Tapos na ang shift ni Elena kaya bumalik siya sa opisina. Natigilan siya nang marinig na may nag-uusap sa opisina ni Marco. Madadaanan kasi niya yon bago makarating. Hanggat nasa akin ang impormasyon, walang makakaalam ng tunay na nangyari. Alam mo naman na may impluwensya ako. Biglang kinutuba ng masama si Elena nang marinig yon, kaya nanatili siya sa labas at mas lalong idinikit ang tenga sa pinto. Siguraduhin mo na walang magsasalita. Bayaran na dapat bayaran. Hindi pwedeng malaman ni Elena ang totoo. Sinasabi ko na nga ba? May alam si Marco sa mga nangyari. Kailangan kong malaman ng totoo. Kailangan kong malaman kung paano nadamay si Tonyo sa nangyari sa aking mga magulang. Gustong-gustong suguri ni Elena si Marco pero pinigilan niya ang sarili. Walang maidudulot na mabuti kapag emosyon ang papairalin. Bago pa siya tuluyang makita ni Marco, umalis siya roon at tumuloy sa kanyang opisina. Kailangan ko makakuha ng ebidensya na magdidiin kay Marco na siyang pumatay sa pamilya ko. Napatayo si Elena nang maalala si Tonyo. Pwedeng may alamang lalaki sa mga nangyari. Kailangan ko makausap si Tonyo. Tiyak na alam niya ang buong katotohanan. Nang matapos ang rounding duty ni Elena ng hapon na yon, kaagad siyang nagtungo sa locker ng mga housekeeping at tinanong sa lumabas kung nasaan si Tonyo. Sinabi nito na palabas na ang lalaki. Naghintay si Elena ng ilang minuto hanggang sa lumabas si Tonyo. Nagkatitigan silang dalawa. Akmang aalis na ang lalaki nang hawakan niya ito sa braso. Tonyo, gusto kitang makausap. Importante to. Tukol to sa nangyari sa aking pamilya. Tulungan mo ko na makamit ang hustisya. Hindi ba nagsampa ka na ng kaso laban sa akin? Ibig sabihin lang nun, makakamit mo na ang hustisya. Malakas ang kutob ko na wala kang kasalanan, Tonyo. Naniniwala ko na inosente ka. At may taong may impluwensyang nasa likod nito. Elena. Tulungan mo ko, Tonyo. Tulungan natin ang sarili mo. Kung habang buhay ka magiging duwag, habang buhay mong dadalhin yan. Maging matapang ka. Kahit hindi na para sa akin, kundi para sa sarili mo. Nagkatitigan silang dalawa. Tumango si Tonyo at nagsimulang naglakad. Halika, Doktora Elena. Kailangan natin mag-uusap sa lugar na walang makakarinig sa atin. Tumango si Elena at sumunod kay Tonyo. Sumakay sila ng kanyang sasakyan at binagtas ang daan patungo sa isang plaza na malayo sa kanilang pinagtatrabahuan. Bumili muna sila ng street food bago pumasok sa loob at nagtungo sa madilim na bahagi kung saan may upuan na pahaba. Naupo sila roon. Kinain nila ang dala nilang pagkain. Narinig ko si Marco na may kausap sa telepono at sinabi na wala daw makakaalam ng nangyari. Nababayaran ito kung sino man ang nakakaalam para hindi malaman ng totoo. Alam ko ang nangyari sa pamilya kung tinutukoy niya. Kaya kailangan kita. Alam kong may alam ka sa mga sinabi ni Marco. Huminga ng malalim si Tonyo bago kumain ng isaw. Siguro ito na ang tamang pagkakataon para sabihin sa yung totoong nangyari. Elena. Nagsimula nang magpaliwanag si Tonyo. Habang nagpapaliwanag, hindi maiwasang maikuyom ni Elena ang kamao. Hindi niya akalain na magagawa yun ni Marco sa kanya. Wala akong nagawa, Elena. Kailangan kong protektahan ang aking pamilya. Kung hindi ko gagawin yun, mapapahamak ang aking pamilya. Patawarin mo ko, Elena. Talagang gagawin ni Marco ang lahat para may ibang magdusa na kanyang kasalanan? Para kung sakali man na matuklasan ko, ikaw ang mananagot at hindi siya. Mabuti na lang talaga at hindi ko siya sinagot. May natanggap akong sapi na kanina. May hearing sa Lunes. Anong gagawin natin, Elena? Ramdam ni Elena ang kaba at takot sa boses ni Tonyo. Hinawakan niyang kamay ng lalaki. Gagawa ko ng paraan para makakuha ng ebidensya laban kay Marco. Hindi kita hayaan na mag-isang lalaban, Tonyo. Kasama mo ko. Salamat, Elena. Sana noon ko pa ito ginawa. E di sana matagal mo nang nakamit ang hustisya. Naging duwag at natakot kasi ako kaya patawad. Hayaan mo na yun. Tapos na yun, Tonyo. Nangyari na.
Wala ring magbabago kung iisipin pa natin yon. Ang mahalaga yung ngayon. Tama ka. Kaya dadalo ko ng hearing. Magkita tayo ron. Sige, tara na. Kailangan nating umuwi. Gumagabi na. Akmang tatayo na si Elena nang magsalita si Tonyo. Maraming salamat at naging parte ka ng buhay ko, Elena. Masaya ako dahil sa maikling panahon. Naging maligaya ako sa piling mo. Napalunok si Elena. Oo, aaminin niya. Mahal pa rin niya si Tonyo at hindi yon basta-basta mawawala. Pero masakit pa rin hanggang ngayon ang ginawa ni Tonyo. Huminga siya ng malalim. Masakit ang ginawa mo sa akin, Tonyo. Sa ngayon, tapusin muna natin ang problema ko bago natin pag-usapan ng atin. Kahit man lang dahil sa pinagsamahan natin ay magawa mo to sa akin. Tumayo si Tonyo at naglakad palapit kay Elena. Napakagatlabi na lamang siya nang maramdaman ang presensya nito sa kanyang likod. Gustong tumulo ng kanyang luha dahil sa sakit na nararamdaman. Ginagawa ko to, hindi dahil sa may pinagsamahan tayo, kundi dahil sa mahal kita at ito ang tamang gawin. Gusto ko nang makuha mong hustisya. Gusto ko maging masaya ka, Elena. Hindi sinagot ni Elena ang sinabi ni Tonyo. Naglakad na siya paalis roon. Sumunod naman ang binata sa kanya. Walang nag-iimikan sa kanilang dalawa habang sila ay nasa biyahe. Kamusta ang trabaho, Elena? Ayos lang naman, Tonyo. Tipid lamang ang isinagot ni Elena. Ilang minutong lumipas, nakarating na sila sa bahay ng lalaki. Niyaya siya nito na magkape pero tumanggi siya. Pasensya na pero pagod kasi ako, Tonyo. Pakikumusta na lamang ako kay na tita. Nang makarating si Elena ng bahay, nagtungo siya sa silid ng kanyang magulang at tiningnan ang litrato nila roon. Kinuha niya yon at naupo siya sa kama. Nang makarating si Elena ng bahay, nagtungo siya sa silid ng kanyang magulang at tiningnan ang litrato nila roon. Kinuha niya yon at naupo siya sa kama. Nay, tayo at kambal. Malapit ko nang makuha ang hustisya. Magiging payapa ng inyong kaluluwa. Isang tanghali, siniguro ni Elena na nasa roving si Marco bago pumasok sa opisina ng binata. Maingat nang sinarayo nang makapasok sa loob. Tiyak na naritong lahat ng ebidensya. Dito lang naman niya pwedeng itago yun. Pagpasok ni Elena sa loob, hinalugog niya ang mga drawer at cabinet hanggang sa may nakita siyang vault na kailangan ng password. Halos pagpawisan siya, makuha lamang ang tamang code. Ano bang tamang password nito? Please, makisama ka naman. Nakahinga si Elena ng maluwag nang marinig ang click, katunayan na nabuksan na niya ang vault. May nakita siyang envelope sa loob. May nakalagay sa harap na confidential. Malalim na napabuntong hininga si Elena bago binuksan yon. May mga nakita siyang dokumento at mga litrato roon. Lumabas siya ng opisina at nilagay ang susi sa halamanan na nasa gilid ng pinto. Kapag nalaman ko lang na may kinalaman ka sa pagkamatay ng pamilya ko, sisiguraduhin ko na mabubulo ka sa bilangguan, Marco. Nang makarating sa opisina, tiningnan ni Elena isa-isa ang mga dokumento. Naroon lahat ng mga investigasyon ng pulis sa sasakyan at sa mga litrato na magpapatunay na si Marco ang may kasalanan. Sinasabi na nga ba si Marco may kasalanan. Kailangan ko makipagkita sa abogado ko ngayon. Iniligay niya ang mga dokumento sa kanyang bag at lumabas ng opisina. Kinuha niya sa halaman ng susit, naglakad siya patungo sa kung saang ward naroon si Marco. Saktong lumabas ang binata roon. Ngumiti ito nang makalapit siya. Marco, hi. Kamusta ka? Mukhang pagod ka ata. Pasimple siyang lumapit sa binata at bumulong rito at pasimpleng hinulog sa bulsa ng suot na coat ang susi. Pwede ba tayong kumain sa labas sa linggo? Sure Elena. Gusto ko yan. Ngumiti si Elena at lumabas na ng ospital. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, kaagad niyang tinawagan ng kanyang abogado. Magkita tayo sa isang coffee shop, attorney. May importante akong sasabihin sa'yo. Sa kabilang banda, napahawak si Marco sa kanyang bulsa dahil parang may inilagay roon si Elena.
Kinuha niyang susi roon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may mapagtanto. Hindi pwedeng makuha yun ni Elena. Nagmamadaling nagtungo si Marco sa kanyang opisina at binuksan ang vault roon. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso nang wala na roon ang envelope na naglalaman ng confidential na mga dokumento. Kinuha ni Elena ang susi sa bulsa ko kanina para makapasok rito. Kaya niya ako inalikan. Tuso talagang babaeng yun. Talagang pinagdudahan ako. Hindi ako papayag na manalo siya kung sakali. Samantala, nasa isang cafe si Elena kasama ang kanyang abogado na si Attorney Cruz. Inilabas niya sa dalang envelope ang mga papeles na nakuha niya sa vault ni Marco. Nariyan lahat ng mga patotoo at dokumento na nagpapatunay na si Marco may kasalanan sa pagkamatay ng aking pamilya. Na siyang nakabangga sa sinasakyan ng mga to. Ginamit nito si Tonyo para pagtakpan ng kanyang kasalanan. Tumango ang abogado. Sinabi nito na aasikasuhin ng mga yon para mabigyan kaagad ng sabpina si Marco at makasama sa hearing. Kailangan nilang pumunta sa police station na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Maraming salamat, Attorney Cruz. Tiyak na gagawa ng hakbang si Marco para mabaliktad ang sitwasyon. Tumango ang abogado. Matapos nilang magkape, nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Huminga ng malalim si Elena bago lumabas ng kotse. Tsak na may alam na si Marco sa ginawa niya, pero taas noo pa rin siyang pumasok sa loob ng opisina. Talagang pinagdududahan mo ko, Elena. Gumawa ka talaga ng paraan para malaman na may kinalaman ako sa pagkamatay ng pamilya mo, ha? Oo, Marco. Alam mo kung bakit? Kasi ramdam ko at kung paano mo idiin si Tonyo. Sa kung paano ka magsalita. At hindi nga ako nagkamali. Ikaw ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Kung pwede lang sana nasampalin kita ngayon, gagawin ko. Kaso hindi ko ipapasa kamay ang batas. Mabubulo ka sa bilangguan, Marco! Nanginig na nakakuyom ang kanyang kamay. Malakas din ang tibok ng kanyang puso. Mas lalo siyang nanggigigil nang tumawa si Marco. Okay, hihintayin kong sapina mo pero tandaan mo to. Hindi ka mananalo, Elena. Kaya kong baluktutin ang katotohanan. Walang imposible sa Diyos. Naniniwala ko na makakamit ko ang hustisya. Pagkasabi niyon, umalis na si Elena. Mas mainam na yon. Baka may magawa pa siyang hindi maganda kay Marco. Lumipas sa mga araw na hindi nagpapansinan sina Elena at Marco. Wala namang ginawang hindi maganda si Marco sa kanya. Hanggang isang umaga, habang nasa opisina si Elena, napatingin siya sa may pinto nang may magsalita. Natanggap ko ng sapina mo, Elena. Hindi ka mananalo. Si Tonya pa rin ang madidiin. Baka nakakalimutan mo na mahalagang pera ngayon. Tingnan natin, Doc Velasquez. Walang lihim na hindi nabubunyag. Lumapit si Marco kay Elena dahilan para tumayo siya at lumabas ng mesa. Ipinasok niya ang kamay sa suot na suit. Isang maling hakbang lang ni Marco ay itutusok niya yon rito. Napatingin roon si Marco. Huwag kang mag-alala, Elena. Wala akong balak na masama sa'yo. Mas lalo pang lumapit si Marco at hinawakan ng kanyang baba. Hindi nagpatinag si Elena. Nakipagtitigan siya kay Marco. Magkita na lang tayo sa korte, Marco. Sisiguraduhin ko na mabubulo ka sa bilangguan. Mabuti na lang talaga't hindi kita sinagot. Natawa na lamang si Marco at binitawan ang kanyang baba. Umalis ka na, Marco. Kinasusuklaman kita. Tumawa lamang si Marco at lumabas na ng kanyang opisina. Nang makaalis, nangihinang napaupo si Elena sa kanyang swivel chair at hindi napigilan ang pag-iyak. Nay, Tay, bigyan niyo ako ng lakas ng loob. Naharapin ang pagsubok na to sa akin. Itinakip niya sa kanyang mukha ang kanyang palad. Natigilan si Elena nang may mag-abot ng panyo sa kanya. Tumingala siya at nakita si Tonyo. Ngumiti ang binata. Inabot niya yon at pinampuna sa mukhang basa ng luha. Maraming salamat, Tonyo. Makakaalis ka na. Hindi ako aalis rito hanggat hindi ka nagiging okay. Kung kailangan mo ng balikat na may iyakan, nandito lang ako, Elena. Tumayo si Elena at lumapit kay Tonyo.
Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Niyakap niya to at umiyak sa balikat ng lalaking minamahal. Pinuntahan ako ni Marco dito at nag-usap kami. Alam mo yun? Ang hirap magpanggap na matapang. Kahit gustong-gusto ko nang umiyak. Kung inakakala niya, matatakot niya ako. Hindi. Dahil ang gusto kong mangyari ngayon ay makamit mo ang hustisya. Ngumiti si Elena at alam niyang hindi siya nag-iisa ng mga sandaling yon. Dumating ang araw ng hearing. Naroon si Elena, Tonyo at Marco. Masama ang tingin ng doktor sa kanya pero wala siyang pakialam. Na mga sandaling yon, kasama sa akusado si Tonyo. Nagsimula ng hearing. Umiling si Tonyo. Tumayo ang binata at nagtungo sa harap. Huminga ito ng malalim at nagsimula ng magsalita. Driver po ako ni Marco nun. Ngunit ng gabing yun na kailangan ko na siyang sunduin. Sinabi niya na hindi na kailangan. Pero habang nagpapahinga ako nun, bigla siyang tumawag at sinabi na kailangan ng tulong ko. Sinabi ni Tonyo na pinapunta siya ni Marco sa pinangyarihan ng insidente at sa tulong ng pera ng doktor na pagtakpan nito ang ginawang kasalanan. Sinabi sa kanya na siya ang aako ng kasalanan kung sakali man. Pinagbantaan daw niya ang pamilya ko para akong umako ng kasalanan na siyang may gawa. Tumango ang judge. Tumayo si Elena at binigay sa husgado ang mga nakalap na impormasyon. Napatangu-tango naman ito habang iniisa-isa ang mga dokumento. Sinabi ng abogado ni Marco na baka gawa-gawa lamang niya yon. Ngumisi si Elena. Talaga? Paano kung may testigo ko? Napatingin si Elena sa lalaki na nasa lupo ng mga saksi. Tumayo siya at nagtungo sa harap. Sinabi nito na nasaksihan nito ang mga nangyari. Nakita daw nito si Marco na lumabas ng sasakyan. Nalaman ng testigo na hindi pa niya nakakamit ang hustisya, kaya nung kausapan nito ng abogasya niya, pumayag tong maging witness. Si Marco naman ang sumunod na sumalang. Hindi totoo mga nandyan. Gawa-gawa lamang nila yan para idiin ako. Nagkakagusto kasi sa akin yan si Doktora Elena at hindi ko siya gusto. Hindi naging kami. Kaya gumagawa siya ng dahilan para idiin ako. Ikaw ang gumagawa ng kwento, Marco. Alam mong hindi totoo. Natigilan si Elena sa pagsasalita nang may pumasok na isang lalaki. Lumapit ito at sinabi na binayaran to ni Marco para pagtakpan ng ginawang kasalanan. Isa pala itong pulis. Sinabi nito na nakokonsensya na to sa mga nangyari. Tumingin si Elena sa kanyang abogado at ngumiti. Sinungaling ka! Gumagawa ka na naman na kwento. Kung sino-sinong kinukuha niyo para lang madiin ako. Kinuha ng lalaking cellphone at may pinindot roon. Napanganga na lamang si Elena at ng mga naroon nang marinig ang boses ni Marco. Gawin mong lahat para hindi lumabas ang nangyari. Napatingin si Marco na na-estatwa sa kinauupuan. Pinatingnan naman ng husgadong mga dokumento sa isang eksperto at napag-alaman na totoo yon. Nahatulan ng guilty si Marco. Kinuha na siya ng mga pulis. Lumapit si Elena kay Marco at sinampal ito. Mabulo ka sa bilangguan, Marco! Ang isang katulad mo ay hindi dapat maging masaya. Halangang kaluluwa mo! Sisiguraduhin ko na makakalaya ako. Sisiguraduhin ko na mabubulo ka sa kulungan, Marco. Pagbabayaran mo kasalanan mo! Inakay na ng mga pulis si Marco patungong presinto. Tumulo ang luha ni Elena. Sa wakas, nabigyan na rin ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Tumayo si Tonyo at lumapit sa kanya. Niyakap siya ng lalaki ng buong higpit. Umiyak si Tonyo. Yun ang kauna-unahang pag-iyak nito. Kahit lalaki, ay may hangganan na din ang lakas at tapang. Salamat sa pagprotekta at pagtatanggol sa akin, Elena. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Patawarin mo ako kung naging duwag ako na ilaban ng tama. Natakot lang ako para sa pamilya ko. Humiwalay si Elena ng yakap kay Tonyo. Naintindihan ko kung bakit mo yun nagawa. Kasi pamilya mo sila. Gusto mo lang silang protektahan.
Ngayon na nakamit na natin ang ustisya. Malaya ka na sa takot dahil lumabas na ang katotohanan. May posibilidad pa ba na maituloy ang naudot nating relasyon dahil sa nangyari? Hindi ko masasabi ngayon, Tonyo. Sa ngayon, gusto ko munang mag-focus sa profesyon ko hanggang sa trabaho. Congratulations. Mag-iingat ka lagi. Pagkasabi niyo na lumabas na ng court si Elena, nang makapasok siya sa kanyang sasakyan, doon na umiyak si Elena. Mahal pa rin niya si Tonyo at masakit para sa kanya na bitawan ng lalaki. Ang sakit. Sobrang sakit. Kinabukasan, pagpasok na Elena ng gusali, nakita niya si Tonyo na naglilinis sa lobby. Ngumiti sa kanyang binata at binati siya. Akmang aalis na siya nang magsalita ito. Sana hayaan mo akong mapalapit sa'yo, Elena. Kahit pakikipagkaibigan lang. Pag-iisipan ko, Tonyo. Hanggang ngayon, masakit pa rin eh. Pagdating ni Elena ng opisina, humingi siya ng advice sa sekretarya niya tungkol sa kanyang problema. Ang sabi ng babae, wala namang masama kung susubukan niya ulit, lalo't maayos naman na ang lahat. Kung mahal pa daw niya si Tonyo, ipaglaban niya dahil mahirap ang magsisi bandang huli. Maraming salamat, Jessica. Ang gagawin ko ngayon ay ipaglaban siya dahil yun ang gusto ng aking puso. Kailangan ko nang kalimutan ng lahat. Naging abala si Elena ng araw na yon kaya hindi niya nakausap si Tonyo. Ngunit kinabukasan, hindi niya nakita si Tonyo, lumapit siya sa reception desk. Nasaan si Tonyo? Bakit hindi siya pumasok? Sinabi ng receptionist na nag-resign na si Tonyo. Napakurap-kurap pa siya at sinigurong totoo yon. Kahapon daw ito nag-resign. Nagmamadaling lumabas si Elena at sumakay ng kanyang sasakyan. Pinasibad niya yon patungo sa bahay ng lalaki. Nang makarating, nilapitan niya si Josephine na nasa labas. Nay, nandyan po ba si Tonyo? Gusto ko siyang makausap. Nag-resign na po siya. Ay, wala na dito si Tonyo, Elena. Kanina pa siya umalis. Pupunta siya sa probinsya ng kanyang kapatid bilang katulong sa bukirin nito. Pero subukan mong puntahan sa terminal. Baka maabutan mo kasi kakaalis lamang niya. Aalis na po ako, Nay. Susundan ko siya. Hindi ko siya kayang mumula sa akin. Tiyak na magiging masaya si Tonyo kapag nakita ka niya. Sana maabutan mo siya, Elena. Hangad ko na maging masaya kayo. Walang sinayang na sandali si Elena. Sumakay siya ng sasakyan at minaniobra yon patungo sa terminal ng bus. Nang makarating, nakita niya si Tonyo na sumakay sa bus. Nagmamadali siyang lumabas ng kotse at nagtungo roon. Ngunit kaagad na umandar ang bus. Kaya naman, bumalik si Elena sa sasakyan at sinundan yon. Nagbusina siya ng paulit-ulit. Please lang, huminto ka. Kailangan bumaba ni Tonyo. Nakahinga si Elena ng maluwag nang huminto yon. Bumaba siya at lumapit sa bus. Pababain niyo! Hindi na naituloy ni Elena ang sasabihin dahil bumaba na si Tonyo. Patakbong lumapit siya sa binata at niyakap ng mahigpit. Hindi ko kaya na mawala ka sa akin, Tonyo. Patawarin mo ako kung naging matigas ako sa iyo nitong mga nakaraang araw. Hindi ko lang kasi alam ang desisyon ko dahil masakit pa rin sa akin ang mga nangyari. Patawad din kung naging duwag ako sa harapan mo. Sobrang guilty ako sa mga nangyari. At gusto ko munang umalis para makalimot sa mga nangyari. Dahil narito ka na, walang dahilan para tumuloy pa ako. Sumigaw ang driver ng bus kung aakyat pa ba si Tonyo o bababa na. Nakakaabala raw ang lalaki. Mababa na po ako. Wala nang dahilan para umalis ako. Natawan na lamang sina Tonyo at Ellie nang mainis ang driver. Sumakay na sila ng kotse at pinausad niya yon paalis. Gusto kita ipakilala sa aking pamilya. Gusto ko makilala ka nila. Gusto mo ba? Oo naman. Gusto ko malaman nila na meron silang anak na mabait at responsable. At higit sa lahat, mapagmahal. Napangiti naman si Elena sa sinabi niyo ni Tonyo.
Nang makarating sa Memorial Park, sabay na silang pumasok sa loob ng musileo. Lumuhod si Elena at hinawakan ang pangalan ng kanyang mga mahal sa buhay na nakaukit sa lapida. Mom, Dad at Kambal, narito pala si Tonyo. Isa sa taong importante sa akin. Ang taong mahal ko. Lumuhod din si Tonyo at hinaplos ang lapida ng kanyang pamilya. Ako po pala si Tonyo, ma'am sir. Nagpapasalamat ako dahil pinalaki niyo si Elena na napakabait at mapagmahal. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po siya makikilala. Humihingi po ako ng basbas niyo para sa aming dalawa. Napangiti naman si Elena sa sinabing yon ni Tonyo. Nag-aalay rin siya ng dasal at kandila. Nang matapos, umalis na sila sa lugar na yon. Kinagabihan, panatag ang isip at puso ni Elena dahil matutulog siya ng mahimbing. Ang sarap matulog kapag wala ka nang iniisip. Payapa ng puso at isipan. Sa panaginip ni Elena, kasama niya ang kanyang pamilya hanggang sa unti-unting na maalam sila sa kanya at nagpasalamat dahil sa wakas, nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay nila. Masaya ako na nakamit na po natin ang hustisya na para sa inyo. Magiging mayapa na kayo. Nagising si Elena na may ngiti sa labi. Lumipas sa mga araw at naging maayos ang samahan ni na Elena at Tonyo. Hanggang isang araw, napansin ni Elena na hindi siya dinatnan. Kaya naman kaagad siyang bumili ng pregnancy test para malaman kung buntis ba siya. Nang gamitin niya yon, halos tumulo ang luha nang lumabas ang 2 pulang guhit. Buntis ako! Si Tonyong ama! Kaagad tumawag si Elena sa kasintahan at sinabi sa lalaking kalagayan niya. Sobrang saya ni Tonyo sa kabilang linya. Nasa bahay kasi si Elena dahil masama ang pakiramdam niya at nag-file muna ng sick leave. Ang saya ko naman, Elena. Pag-out ko rito, diretso ako dyan sa bahay niyo. Tumango si Elena na parang nasa harap niya si Tonyo. Nang hapon na yon, pagdating ni Tonyo sa bahay ng dalaga at makita ang pregnancy test, ganun na lang ang saya ng lalaki. Binuhat nito si Elena at pinaghahalik sa pisngi. Magiging ama na ako. Yes, magiging ama na ako. Magkakaroon na tayo ng anak. Natawa na lamang si Elena. Niyakap siya ng kasintahan at pagkatapos ay may inilabas itong singsing para mag-propose. Will you be my wife for the rest of my life, Doktora Elena Villarreal? Napatangu-tangu si Elena at inilahad ang kamay sa harap ng lalaki. Sinuot yun ni Tonyo. Nang tumayo, hinalikan siya nito ng mariin at puno ng pagmamahal sa labi. Makalipas ang 9 na buwan, nagsilang ng isang malusog na sanggol na babae si Elena. Ang ganda naman ng magiging apo natin, Ernesto. Tukoy ni Josefina sa ama ni Tonyo. Kinuha naman ni Ernesto ang sanggol sa kamay ng asawa. Sinabi nito na kamukha nitong apo. Napangiti na lamang si Elena habang pinagmamasdan ng kanyang biyanan. Naroon din ang 2 kapatid ni Tonyo. Ang saya nila, no? Kaya nga tuwang-tuwa sila sa kanilang apo at pamangkin. Tiyak na masayang-masaya na sina nanay, tatay, at ang kambal kong hipag sa langit. Oo, totoo yan. Tiyak na masaya na sila ngayon sa langit, habang pinagmamasdan tayo. Hinaplos ni Tonyo ang kamay ni Elena. Isinandal naman niya ang ulo sa balikat ng asawa. Hinalikan nito ang kanyang ulo. Na mga sandaling yon, nag-uumapaw ang saya sa puso ni Elena. Nawala man ang kanyang pamilya, pumalit naman sa kanya si Tonyo at ang pamilya nito. At higit sa lahat, biniyayaan